Okay, mga sangkay, may bago po tayong update patungkol po sa China at sa totoo lang mga sangkay, nasa bakasyon po tayo. Subalit, kailangan ko pang mag-update dahil nga po marami sa mga solid sangkay ang nag-aabang patungkol po sa mga kaganapan, especially sa nangyayari ngayon sa Israel. Anyway, bago po tayo magsimula mga sangkay, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. So sa baba po ng video na to, may makikita po kayong subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Ulitin ko, click the subscribe down below, click the bell, and click all. Nasa baba lamang po yan mga sangkay ng video na to. At kung kayo ay nanonood sa Facebook, huwag nyo pong kalimutan na i-follow ang ating Facebook page. So eto na nga mga sangkay, alamin po natin ang balita tungkol po dito sa Israel na tila baga may ginagawa ngayon ang China na medyo nakapagtataka, no? Ito po yung balita mga sangkay. Ang mapa daw po ng Israel ay bigla na lamang pong binura ng China. Okay, tingnan po natin. Now let's talk about China. It is desperate to have a role in this conflict. Soon after the first rockets were fired, China dispatched a special envoy to West Asia. It even offered to mediate. And remember, this is far away from China's traditional sphere of influence. It's because Xi Jinping wants to be more than a spectator. He wants to be a player in the region, someone who can shape outcomes. But that may not happen anymore, especially after what has come to light today. China has pulled off a new stunt. It has deleted Israel from its maps. Dinilit po ng China ang mapa ng Israel. At ito po yung nakapagtataka mga sangkay kasi ang akala po natin nung una, itong China, wala pong gagawin. Kasi kung papanoorin po natin ang report about dyan, nakaraan, ito po, sinasabi po dito na itong pinadala di umano ng mga warships ng China doon po sa West Asia, ito po ay doon sa bandang Middle East, ay wala daw pong kinalaman sa kung ano man mga sangkay ang nangyayari ngayon sa Israel laban sa Hamas na digmaan. Subalit mga sangkay, dito sa report na ito, lumalabas na mukhang nangingialam na po ang China ngayon at mayroon po silang ginagawang akbang. At eto mga sangkay, binura po nila yung mapa daw ng Israel at eto, putok na putok po ito ngayon sa balitaan. Tingnan po natin. Tech giants have done this. They've removed Israel. Let me show you some screen grabs. Now look closely. Israel is not on these maps. Yes. So, ito daw po yung mapa mga sangkay. Hindi ko alam kung ano yan dyan. Basta makikita daw po dito mga sangkay na wala na raw po dyan ang mapa ng Israel. Ibig sabihin, tinanggal po ang pangalan ng Israel. So you can see the borders and cities, the disputed territories are clearly divided. There are clear demarcations between Israeli and Palestinian territories. Israel's neighbors have been identified. You can see Lebanon on this map. You can see Syria, Jordan, and Egypt. But there is no Israel. So makikita daw po dyan ang Syria, Lebanon, Egypt, at iba pang mga karatig mga bansa ng Israel. Pero yung Israel, mga sangkay, tinanggal di umano sa mapa na ito ng China. So ano kaya ang plano ng China, no? Ano ba to? May plano ba silang makipagdigma sa Israel? Kasi ngayon may bali-balita mga sangkay na though dinideny po ng China itong mga warship na pinadala po nila doon sa West Asia, pero there are some reports mga sangkay na mukhang may plano na pong mangialam ang China at ginagapang na po. Pero ang weird neto, kasi alam po natin na Hamas terror group or organization yung kalaban ng Israel. So ang ibig sabihin lamang po neto, kung gagawin ito ng China, ibig sabihin para po silang kumakampi na sa terror group, di ba? And which maps are we talking about? These are not Google Maps, because Google Maps is blocked in China. They have their own copies and clones of everything. In China, two companies provide mapping services, Baidu and Alibaba. They've both deleted Israel. And here's how it came to light. Yeah, no? Israel was removed earlier today. Neighboring countries are still named like Lebanon, Syria,
Jordan, Egypt, etc. Pambihira mga sangkay. When internet users in China checked their maps, they could not find Israel. So is this a software bug or a political salvo? The debate is on in China. These maps with Israel missing are trending on Chinese platforms. Trending daw po ito sa mga social media platforms ng Israel. Kasama po yung China, mga sangkay, na kung saan makikita po na nawala na po. Grabe, no? Ngayon, mga sangkay, binabaliktad na po nila ang situation. Ang Israel ang nilusog. Ngayon, ang lumalabas na po, parang ang Israel pa po ang nang-api. Samantala, kung titingnan po natin yung bigger picture, even yung son of Hamas, mga sangkay, siya po mismo ang nagsasabi na itong Hamas po ang nanggugulo sa mga Palestino at Israelis. Tapos nakita po natin yung picture, mga sangkay, nung biglang paglusob ng Hamas sa Israel. Pinasok po yung mga kabahayan, mga sangkay, mga apartment, at talagang ang dami pong nasawi. So itong Hamas, mga sangkay, wala pong ibang plano kundi manggulo po talaga sa rehiyon na yan. Now they're making headlines the world over, but their makers remain silent. Neither Baidu nor Alibaba have bothered to explain what happened here. And it's hard to believe that this is a bug, because China is quite serious about its maps. Correct, di ba? Ang China seryoso pagdating po sa mga mapa-mapa na yan. Remember yung Pilipinas, di ba? Kung saan-saan na nagpang-abot yung dash line po nila. For the Communist Party, China weaponizes maps. It uses maps to assert territorial claims, also to convey its policy positions. And internet companies simply toe the Communist Party line. So you can say that these maps reflect China's worldview. And now they do not show Israel. Nako. What message do you think Beijing is trying to send? China's foreign ministry was asked about this. Their response was vague. It said, China and Israel have quote-unquote normal diplomatic relations. Ayan po. China and Israel have established normal diplomatic relations, and the relevant countries are clearly marked on the standard maps. So ano yun? I'm quoting again. Relevant countries are on China's standard maps. Does that mean Israel is not a relevant country? Either way, the statement does not answer the question. But that's China for you. When faced with an uncomfortable question, they deflect. And in case you're wondering where China stands on the Israel-Hamas war, it says it is a neutral party. Listen. The position of the Chinese government on the Palestinian-Israeli conflict is So ang tanong tuloy dito, mga sangkay, asan ba talaga yung stand ng China dito? Sa Israel nga ba o itong sa Hamas, mga sangkay? We know naman na ang situation ay tumitindi. No, and even right now, guys, yung Russia, no, ang Russia po ngayon ay may matindi pong galaw dyan sa West Asia. Gagawin ko rin po yan ng content, mga sangkay. At tumitindi po yung situation. Kaya nga po, ano ba to? Pagmumulan ba yung digmaan ng Israel laban po sa Hamas? Possible nga ba magpasimulan ng ikatlong digmaang pandaigdigan? Very clear. We are calling for a ceasefire as soon as possible, the protection of civilians, and the establishment of an independent Palestinian state. Ito na, maganda na may message sa mga sangkay. Kumbaga, gusto nilang mapahinto itong digmaan ngayon ng Hamas at Israel. Kasi nadadamay daw po yung mga civilians. Pero, ang weird lang na wala na po doon yung mapa ng Israel sa mapa mismo, sa standard map ng China. But what do you think, guys? Tingin nyo ba, mga sangkay, itong ginagawa ng China pagpapasimula para po dahan-dahan, literally burahin ang Israel at tulungan po nila yung Hamas na i-take over at magkaroon ng Islamic State? Naku, mga sangkay, medyo malalim po yan na usapin kasi mapa po yan. Alam naman po natin na ang China
masyadong sagrado at sensitive sila pagdating sa mga mapa na yan. Well, ano po ang inyong komento? Just comment down below. And now guys, I invite you to please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube, then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.